Magandang araw mga kaibigan. Ito sa wakas, yun po si Vice Admiral Alberto Carlos, yung sinibak na hepe ng Western Command. Nagsalita na. Mga isang buwan naman siguro, o 3 weeks mula nung sinibak siya. Ngayon lang po siya nagsalita. So malalaman na natin ito. Ano ang katotohanan tungkol sa new model with China? Okay, sa headlines ng Philippine Star ngayon, yan po, ang title, SAC Westcom Chief Denies Deal with China. Okay, so punta na tayo. Yung mismong nanggaling sa kanyang bibig. Ito pala, nagsalita siya dahil pinatawag siya ng Senado, Senate Committee hearing chaired by Senate Pro Tempore Jingo Estrada, I think Committee on National Defense. So, ito yung kanyang pag-aamin. First, sabi niya, I admit that I had a casual and informal conversation with the Chinese military attaché. But I condemn the act of the Chinese embassy to record our conversation without my consent, much more to divulge it to the public in malicious twist and manipulation in order to appear that our discussion to be supportive of the narrative of People's Republic of China. I am not authorized to enter into agreements. So, very clear. Talagang So, totoo pala yung totoo yung recorded voice recording. Yung inilabas ng China. Ito na, inaamin niya. Kaya lang, ang kanyang reklamo is, bakit na-record ang pag-uusap na hindi niya alam? Okay, so tuloy pa natin yung kanyang statement at himay-himayin natin mamaya. We did not discuss the new model. We did not discuss the term common understanding and new model were not part of the conversation. I have not given up our sovereign rights and entitlement. I am a soldier for the Filipino people, and I remain a loyal servant of the Republic. As the Western Commander, I have done my very best to provide for the welfare of Westcom personnel. I did not enter into any secret deals that will compromise the interest of our country. Yon, yung mga statement niya. Okay, so sinasabi dito sa article ng Philippine Star, yung, ito na. From the conversation, the alleged new model, okay. Habang nasa loob siya nakasakay siya ng isang barko ng Philippine Navy, I think nasa West Philippines siya, tinawagan siya ng defense attaché ng China, pinangalan niya na Colonel Lee, defense attaché. Pag-usapan natin mamaya ang mga attaché ng mga different governments. Okay. Nag-usap, mga 3 to 5 minutes lang yung pag-uusap. At ang sentro lang sa usapan nila is papaano, para bang informal nga lang informal discussion, papaano ma-diffuse yung tension between the government of the Philippines and the Chinese government
yung girian ngayon sa West Philippine Sea na matindi na, lumalala na ang girian. So, okay. Ang trabaho po ng defense attaché is to confer, yung makipag-usap sa kanyang counterpart. So, itong Colonel Lee, normal lang sa kanya na makipag-usap sa mga AFP commanders. Ako, bago ako nag-retire, na-assign ako sa Camp Aguinaldo. Ang dami kong na-meet doon na mga defense attaché. Minsan nag-escort ako ng Prime Minister ng Turkey. So, sinamahan ko, 3 araw ko yatang sinamahan yung Prime Minister ng Turkey. So, may mga official gathering. Marami akong na-meet doon na mga attaché from Asian countries, iba't iba. So, yun, nakikipagkwentuhan talaga. Kaya, normal po yan yung mag-usap ang defense attaché at ang mga AFP commanders. Kaya itong nangyaring cellphone o telephone call between Vice Admiral Carlos and this Chinese attaché, Colonel Lee, normal yun. Nag-uusap. At informal nga yung usapan. So, sir, how can we diffuse the tension between our countries? Siguro, ganun ba? Kasi Colonel lang itong Lee. Sir, how can we diffuse? So, si Vice Admiral Carlos naman, maybe like this. Yun. Ganon pala ang nangyari. Ang masama, ito ngayon, Chinese embassy, nire-record pala. Kaya, ayun ang reklamo ni Defense Secretary Teodoro na wiretapping na yun, violation na yun sa batas dito sa ating bansa, yung wiretapping. Wiretapping, ano ba nangyari? Panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Yung I am sorry, yung ginawa nila ni COMELEC Commissioner Garciliano nung election, presidential election na natalo si FPJ. Ayun, pag-uusap ni Garciliano at ni GMA na i-wiretap. Ang nag-wiretap, taga-ISAP, recorded. Kaya, okay, so, yun ang reklamo ngayon. Bakit? Informal lang. So, ako naniniwala ako dito sa paliwanag ni Ngayon, naintindihan ko na alam niya na wala siyang authority kasi nga mainit na usapin ang West Philippine Sea. So, hindi siya loko-loko na enter into an agreement na wala sa kanyang authority. So, tama siya. Kailang ang lumalabas na parang kung hindi, walang kamali. Ang kalukuhan nito, yung nirecord ng Chinese Embassy, yung usapan. So, sa hearing, tinanong ng mga senador, si Senator Tolentino, tinanong sa DFA kung pwede bang maparusahan yung Chinese official na yun, yung Colonel Lee. Pwede ba siyang ma-declare na persona non grata? Ang sagot po ng DFA, hindi. Covered daw sa immunity ang mga, kasi considered diplomat yun. Kaya wala lang. Ganun lang talaga. Okay, so itong hindi alam ni Vice Admiral Carlos, yung parang standard practice sa mga embassy na i-record ang conversation ng kanilang personnel. Narinig ko sa vlog ni Iparas mo kay Paras, kay dating Secretary Jing Paras. Mayroon siyang kapartner I think si Ado Paglinawan. Si Ado Paglinawan, political analyst ito, nag-serve siya sa Aquino government. I think si Noynoy Aquino or si Cory Aquino. Nung na-assign sa Washington DC itong si Ado Paglinawan sa Philippine Embassy sa Washington DC, lahat daw ng tawag sa telepono, conversation ng mga staff sa Philippine Embassy, nire-record, namo-monitor. Ganon daw ang
Ganon daw ang standard practice sa mga embassy. Nire-record talaga ang mga usapan. Kasi baka mamaya ispya ka ng nagiging spy ka na. Security ng bansa ang nakataya, kaya nire-record. Baka ganun. So, ano ang conclusion natin ngayon? Either nambubuli lang itong China na palabasin na yun yung narrative na para bang sila yung gusto ng kapayapaan, ayaw nila ng gulo. But sa totoo lang, ako nabubisit na rin ako dito sa China. Bully talaga sila. Tayo lang kasi wala pa tayong kakayahan na kumontra sa China. Yun lang yung 10 line nila na inaangkin nila ang lahat. Kalukuhan yun. Kaya salamat at walang kasalanan. Nakita ko walang kasalanan si Vice Admiral Carlos. Biktima lang siya ng pambubuli pala ng China. At ako naniniwala ngayon na walang new model. Kasi informal lang yung usapan sa telepono. Yun naisahan siya ng China, nabully siya, niloko siya ng China. So, kawawa. Ngayon, nasibak na siya. So, good luck, Vice Admiral Carlos. Ba't mabuhay ka? Naniniwala kami sa iyong katapatan sa Republika ng Pilipinas.